dire-diretso pa yan. Dumilim, mas mabilis na mag-sunset. Ang daming nagbibisikleta dyan. Spider-Man. Basta. What is up mga tol? Kamusta? Ito, nandito na naman tayo para sa isa na namang video dito sa channel na kung saan pinag-uusapan natin is all about life, rides, and reviews by King. Hi guys, welcome to the vlog. And for today's video, wala lang, naisipan ko lang gumawa ng isang content. But hindi ko makailak, hindi ko makashoot. Yun nga, gumawa lang ako ng isang content para ipaalam sa inyo at sabihin sa inyo na meron na tayong gagamiting GoPro para dito sa channel natin. So yun nga, meron na tayong gagamiting GoPro dito sa channel. Pero bago ko ikwento sa inyo kung bakit tayo bumili ng GoPro para dito sa pagbablog natin, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe dito sa channel kung bago ka lang. At i-hit mo na rin yung notification bell para mas maging updated ka sa bawat video na i-upload natin dito sa channel. Pero bukod sa kwentuhang action camera at sa kwentuhang GoPro, itong vlog na rin pala na to, bali ride vlog na rin to. Tetestingin natin tong GoPro na nakakabit ngayon dito sa chest mount natin. Pero pupunta muna tayo ng shop para ma-check natin kung may problema ba doon or kung may kailangan tayong gawin. Tapos pagpunta natin ng shop, pagtapos natin pumunta doon, siguro diretso tayo MOA. Gusto ko rin makita yung Dolomite or yung white sand. Kaso lang alas 3 na ata or mag-aalas 3 pa lang. Medyo hapon na tayong nakalabas para magbisikleta ngayong Sunday. Pero hindi naman pwede, no? Sunday na Sunday hindi tayo makabisikleta. Every Sunday kasi usually yan yung araw ng mga siklista Yan yung araw na sobrang dami talagang nagbabike, lalong lalo na dun sa MOA. Mula dito sa Novaliches or dito sa bandang Fairview, ayon sa Google Map, 38 kilometers mula dito hanggang dun sa MOA. Kung tatakbo tayo ng 20 kilometers per hour, mga bandang alas 5 nandun na tayo. Pero hindi pa kasama dun yung stopovers. Pero hindi na natin kailangan mag stopover kasi 40 kilometers lang naman yun kahit diretsuin na natin yun. Minsan may madadaanan talaga tayong traffic tsaka stoplights, kaya kailangan din huminto. Siguro mga 5:30 estimated time nandun tayo, yung sigurado pero sana umabot 5:30, hindi na mga 6 kasi okay din kung makikita natin yung sunset Pero yun nga, medyo madilim ngayong araw. Actually kagabi pa ulan ng ulan. Baka pag ginabi tayo sa daan biglang umulan, yun na naman yung iniisip ko Ito na naman yung vlog na ride vlog, tapos biglang umuulan. Lagi ako natatimingan tuwing mag-ride vlog ako, laging umuulan. Kaya alanganin na ako diskumpiyado ako. Pero yun, tutuloy pa rin natin para ma-check na rin natin tong GoPro natin, tong bagong GoPro natin. Sana lang din walang masyadong problema dun sa shop kasi hindi tayo makakaalis kaagad kung may kailangan gawin Pero Sunday naman ngayon, siguro wala naman masyadong customer. Pero sana marami pa rin customer para marami tayong pera. Biyahe na muna siguro tayo, baka mamaya mag-isang oras na naman tong ride vlog na to Ginawa ka, Kuya Alex? May gawa ate? Wala? Ito kuya, ayaw nyo ng manipis lang. Nani? Ano manipis? Kailangan nakakapal. Minto. Okay lang yan, basta nagagamit pa naman Ano lang, siguro medyo makapal lang. Ano? Kulang. So ito, nandito na tayo ngayon sa shop. Nangamusta lang naman ako dito. Chinik ko lang kung may problema or may gagawin. Wala naman so far. Kaya diretso na tayo agad dun sa MOA.
So ito, ka-ride out lang natin dun sa galing tayo dun sa shop namin. Medyo tumagal tayo dun kasi inabutan tayo ng ulan eh, no? Yan no, kakatapos lang ng ulan. Medyo makulimlim pa. Inabot tayo ng alas 4 bago tayo makaalis dun sa shop. Siguro nagsayang tayo ng mga 30 minutes dun bago tayo makaalis. Itutuloy na lang din siguro natin to kasi sayang naman. Sunday na Sunday, hindi tayo makapagbisikleta. Kahit short ride lang to, tuloy na lang natin. Kahit abutan tayo ng dilim sa kalsada. Mula dun sa shop namin, dire-diretso lang tayo dito sa Quirino Highway. Hindi ko sure kung Susano Road pa rin to eh. Pero kung nanonood kayo ng mga vlogs ni Sir Ian Howe, madalas dumadaan din siya dito eh. Quirino Highway pa rin to. Tapos pag nandun na tayo sa C5 Road, kakaliwa tayo pa Congressional, pa SM North. SM Nova. Nung wala pang pandemic, sobrang traffic ng kalsadang to. Kung galing kayong Novaliches Bayan or galing kayong North Caloocan, siguro nadadaan kayo dito. Sobrang busy ng kalsadang to kasi kahit umaga, tanghali, hapon, gabi, talagang traffic dito. Kaya usually yung mga FX, kapag sumasakay tayo galing dun sa bayan, usually umiikot sila dun sa General Luis eh, para maiwasan yung traffic. Tapos labas nun sa C5 na. Pero minsan or madalas talaga traffic pa rin kahit saan sila umiikot eh, kasi sobrang dami na ng sasakyan dito sa Novaliches. 4:15 nandito na tayo sa Sauyo. Tapos banda doon sa bungad, kakaliwa na tayo dyan. Dyan yung C5 Road. May daan dito pa NLEX eh kapag kumanan tayo. Kaso lang nakabisikleta tayo. Hindi tayo pwede shortcut dyan para mas mabilis tayo makapunta sa Manila. So ito C5 na. Kaliwa tayo dito pa Congressional. So yun, dito ko na lang siguro sisimulan yung kwento natin, no? Kung bakit tayo nag-upgrade sa isang GoPro action camera. Pumili tayo na itong GoPro kasi yun nga, medyo nakukulangan na ako sa kakayahan na itong Akaso V50X. Pero ito, gamit pa rin naman natin yung Akaso V50X eh, no? Hindi naman natin to sasayangin lang. Actually, mas magagamit nga natin siya eh. Kasi pantutok natin to sa sarili natin kapag nagvo-vlog tayo. Tapos itong GoPro, nakakabit na lang to sa chest mount natin, yan no. Bale, yan yung main camera natin kapag naka first person view tayo dito sa pagbabike. Para na din mas makwento natin kung saan tayo pumupunta. Para pag pinapanood nyo, mukha na rin kayo nagbabike. Siguro mapapansin nyo kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, mapapansin nyo na mas wider oh. Sakop na sakop talaga yung handlebar natin. Tapos may extra background pa kung saan tayo pupunta, yan oh. Diba? Compared dito sa Akaso V50X na ginagamit natin ngayon, na handheld na lang, pantutok sa sarili natin, sobrang ikli nung screen recording niya. Actually pinalitan natin siya ng ganito, modified lens, para lang mas maging malawak yung screen recording niya. Kasi kapos na kapos talaga to kapag naka stock lens ka lang. Sobrang liit lang nung nakukuhanan niya. Ang hirap magkwento. Siguro mas matitiis po pa na hindi quality yung video eh, basta maraming nakukuhanan. Kahit medyo blurred, okay lang siguro yun. Pero kung mas wider sana to, mas okay sana. Kaya yun, pinalitan natin to ng ganito. Bilis ni tatay oh. Naka Japan bike pa yan. Kaso lang nasa kaliwa siya eh. Mahirap pag nagbibisikleta tayo kapag nasa kaliwang lane tayo. Makikipag-gitgitan tayo dun sa mga kotse. Yung bibilis ng mga kotse dyan no? Mga fast lane kasi yan. Yun no.
sa dahilan kung bakit tayo nag-upgrade na itong GoPro. Kasi kung napansin nyo, kung napanood nyo yung night ride namin, sobrang hindi siya capable sa mga low light na scenario, sa mga area na sobrang walang ilaw. Sobrang noisy nung nakukuhanan natin, kaya nag-decide na talaga akong mag-upgrade sa GoPro. Kasi based dun sa mga reviews na nakita natin at hinahanap natin sa YouTube, okay naman kahit papaano, hindi ganun ka noisy. Saktong sakto, mamaya sigurado namang abutin tayo ng gabi sa daan eh. Try na lang din natin tong GoPro sa low light, no? Kapag madilim na, masusubukan natin yung quality na itong GoPro. So nandito na tayo, SM North na tayo, Trinoma na. Yan, no? Tapos kakaliwa na lang siguro tayo dito, tapos diretso na yan pa Manila. Mula dun sa Congressional, kumaliwa na tayo dito. Tapos kakanan na lang tayo dito sa may Agham Road. Pwede din tayo kumanan sana dun eh, mula dun sa Congressional. Kaso lang mas kabisado ko dito yung daan. So eto, kanan tayo dito, Agham Road na to. Tapos kanan lang tayo dito papuntang Quezon Ave. Tapos dire-diretso na lang yan. Daan tayo dun sa Jones Bridge. Ayan o, kamote. Naka red light yan o. Sige pa rin sa go. Isa pa sa dahilan kung bakit tayo nag-upgrade na itong GoPro is yung capacity na itong Akaso V50X in terms of sound recording o yung audio recording niya. Medyo mahina yung pick up niya eh. Lalong lalo na dun sa ride namin nung night ride. Kung mapapansin nyo, halos ako lang naririnig. Naririnig pa rin naman yung mga tropa ko or yung mga kaibigan ko. Kaso lang, medyo parang bumubulong na lang sila dun sa ginawa nating vlog or sa ginawa nating video. Sa pagkakaalam ko, itong GoPro Hero 6 Black din naman, medyo mahina din yung pick up niya in terms of sound recording. Pero compared dito sa Akaso V50X na gamit natin nung mga nakaraang vlog, mas maayos naman to, mas okay naman kahit papaano. Sa sunset, no? Sana maabutan natin dun sa Manila Bay yung sunset, no? Sana hindi tayo gabihin para kahit pa paano masulit natin tong ride na to. Isa pa sa kagandahan na itong pag-upgrade natin sa GoPro, medyo malilesen na lang yung editing natin, no? Medyo konti na lang yung kakalikutin natin in terms of color. Hindi na tayo masyadong magko-color grade. Yun nga, yung sound quality niya minimal na lang siguro kahit paano. Ito, try natin, medyo mahangin ngayon dito. Ito ba naririnig yung hangin? Or effective yung with noise reduction? Tignan nyo, diretso pa yan. Oh. Yan yung hirap sa mga nagbibisiklete eh. Diretso ng diretso kahit naka stoplight. Ganda ng araw. Buti na lang dumiretso ako. Buti na lang hindi ako nagdalawang isip na mag-ride pa rin kahit alanganin na umulan. Grabe, sarap talaga mag-bike. Solid.
So yun, Santo Domingo na tayo. Siguro mga 5:30 nandun na tayo sa MOA. Sana 5:30. 5:30 to 6 siguro approximately. Nga pala, GoPro Hero 6 Black lang pala tong binili natin. Baka akalain nyo, GoPro Hero 9 tong binili natin yung bagong labas. Wala pa tayo masyadong budget para doon. Tapos second hand ko lang siya nabili. Pero kahit second hand, sobrang solid niya. Kasi hindi daw masyadong nagagamit yun eh. Kasi nga nagkaroon ng pandemya eh. Usually yung mga bumibili ng GoPro, yung mga nagta-travel, hindi naman nakakalabas yung mga tao ng mga nakaraan. Kaya yun, natenga na lang sa lalagyanan. Pero kahit GoPro Hero 6 lang tong nabili natin. Actually, nag-aim talaga ako mag Hero 9 eh. Kaso lang, nakatiming talaga ako na mura. Mura binibigay ni ma'am yung napagdilan ko. Natsambahan ko na saktong-sakto yung budget ko. Kaya kinuha ko na. Mas okay na rin siguro to kasi the more na hindi updated yung gadget na ginagamit mo or yung equipment na ginagamit mo, mas natututo ka sa mga maliliit na bagay, lalong-lalo na sa editing. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko, mas malilesen na itong GoPro yung editing natin. Minsan or madalas diretso cut na lang eh. Hahati-hatiin na lang natin yung file. Depende kung paano tayo mag-edit or kung paano natin ikwento yung mga na-videoan nating clips. So ito, alas 5, welcome Rotonda. Siguro mga 20 kilometers na lang or less than 20 kilometers. Nandun na tayo. Meron na tayong ginagamit na GoPro dito sa channel. Syempre, asahan natin na masisipagin tayo mag-upload ng videos or masisipagin tayong gumawa ng isang vlog, no? Kasi sasayangin lang naman natin to kung hindi tayo gagawa ng video or mag-create ng content. Syempre, asahan natin na mas magiging creative siguro tayo kasi mas magiging flexible na tayo dito sa pagkuha ng videos eh. Dalawa na yung camera natin. Isa itong GoPro Hero 6 Black, tsaka itong Akaso V50X as a secondary camera. Espanya DSP. Tapos sa kaliwa may daanan dito pa NU eh. Tapos sa bandang unahan or dyan sa bungad, FEU. Pwede sana tayo dito kung maliwa eh, papuntang FEU. Kaso lang, sobrang daming sasakyan. Di na ako makakaliwa. Kaya dediretso na lang tayo dito, papuntang Quiapo. Iilalim tayo dun sa underpass. Magsusunset na. November na rin kasi, no? Kapag bare months, mas mabilis ng dumilim, mas mabilis ng mag-sunset. Kaya alas 5 pa lang, sunset na, ang bilis. Dapat mga bandang 5:30 yan eh, or mag-6. Kaso wala pang alas 5, ang dilim na. Yan, sa ibabaw na itong underpass, rekto na yan. Tapos yung banda doon sa ibabaw, basta doon, lagpas doon, kaya po, ang daming nagbibisikleta dyan kasi sobrang daming tindahan dyan ng bisikleta. Syempre, alam nyo, biker kayo. Karamihan ng biker dito pumupunta eh. Kung hindi sa Quiapo, Cartimar, yan, saan pa ba? Pero yun, dire-diretso na lang tayo dito. Tapos doon tayo sa tulay. Yan. Lapit naman na to sa MOA.
konting padjak na lang. 10 kilometers na lang eh. Bale ito, akit tayo ng Jones Bridge. Maganda dito tuwing gabi, kaso lang hindi pa yata naka-on yung mga pailaw ni Mayor. Siguro mamaya-maya pag uwi natin, daanan naman natin ulit yan eh. Dami ng tao dito sa Quiapo oh. Kala mo walang COVID ha. Ahon ng konti, kaso lang may kasabay na truck. Ingat. Grabe mga idol, sobrang solid. Sunset oh. Sarap mag-bike. Kinikilabutan ako sa ganda ng nakikita nating background oh. Aurora Rojas Boulevard. Bale mula dito 2 kilometers na lang. 2 kilometers papuntang Luneta. Umpisa na rin umilaw yung mga pailaw ni Mayor. Ganda, solid. Huling daan ko dito, sobrang dilim talaga. Pero medyo may araw pa rin naman eh, kaya hindi pa natin masyadong nakikita yan. Pero sa vlog ni Sir Ian How, kung nanonood kayo ng mga vlog niya, nadadaan siya parati dito, sobrang ganda. National Museum na tayo. Tapos kaliwa na lang tayo dito, Rojas Boulevard na. Konti na lang, sana umabot tayo, magagabi na. Bumabagsak na yung araw. So sa kaliwa natin, yan, Luneta na tayo. Grabe oh. Dito mo mararamdaman na sobrang dami nang nagbabike. Hindi lang dahil nag-quarantine eh, or hindi lang dahil nagka-lockdown at nagka-COVID. Nung wala pang COVID dito, sobrang dami talaga nagbibisikleta dito. Pero yun, umuulan na. Ay nako, kung kailan tayo nakarating, dun umulan. Pero hindi yan, diretso lang tayo. Dito sa bandang kanan, seaside na to eh, Manila Bay na. Kaso lang may harang oh, may inaayos. Dito yata yung White Sand, kaso lang hindi pa bukas. Hindi ko sure pero kasi dati dito tumatambay, marami ditong nagpapamasahe, saka nagpapahula na rin. Dito pala bukas no. Yun, ang daming siklisto. Pero dati sobrang open yan, walang harang yan. Kahit saan ka pumesto dyan, or kahit saan ka pumasok, pwede. Ngayon lang, siguro may project ngayon dyan yung Manila or yung gobyerno, kaya nakasara yan. Siguro dito na lang muna pwesto para mag timelapse, makita natin ang ganda ng araw. Tara, dito muna tayo bago tayo dumiretso ng MOA. Siguro hindi na muna ako dediretso dun sa MOA, kasi banda dun pa yun no. Kulang-kulang siguro mga 6 kilometers. Sinasabi ni Google Map, 6 kilometers pa mula dito sa Manila Bay. Eh, yung habol lang naman natin dito is yung sunset. Yan, nakita naman na natin, pwede na tayo mag-relax dito. Kaya doon na muna tayo dito para mag-relax.
natin tong content na to para matesting yung GoPro, tsaka ipaalam sa inyo na meron na tayong gagamitin na mas maayos na action camera, which is yung GoPro nga. Hindi naman siguro tayo makakabili ng ganito, no, kung hindi dahil sa inyo, kung hindi nyo ako sinuportahan, hindi nyo ako pinapanood, kung hindi kayo nag-subscribe, kung hindi kayo nakilike, comment, and subscribe na dito sa channel. Hindi naman tayo magkakaroon ng ganito kagandang gamit, no. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, dun sa isa kong vlog, may sinabi ako dun na balang araw, makakabili tayo ng gantong camera, ng gantong action camera, which is yung GoPro nga. Yung title ng vlog na yun is kung paano ka umahon, kung napanood nyo man yun. Sa dulo ng clip na yun, may sinabi ako, one day, yung gamit nating secondary camera, mas maayos na. Which is yung main camera natin ngayon, kasi wala pa tayo talaga yung pinaka main camera na mas maayos. Bali, yung main camera natin ngayon is etong GoPro. Pero sinabi ko nga doon na magkakaroon tayo balang araw ng isang GoPro or ng isang Insta360. Hindi din naman natin in-expect na siguro kulang-kulang mga 6 hanggang 7 video na na-upload natin bago tayo nakagamit na itong GoPro Hero 6 Black, bago tayo naka-upgrade. Sobrang bilis lang nun, no? Hindi natin talaga in-expect yun na magkakaroon kagad tayo na itong GoPro. Pero yun nga, nang dahil sa kakatrabaho natin, kakaaral natin kung paano mag-vlog, kung paano mag-edit, kung paano i-enhance yung kwento natin, kung paano tayo magsalita. Yan, nakabili tayo kagad kasi dahil din naman sa atin at sa inyo, kaya nakabili tayo kagad. Nagpursige lang tayo, nagtrabaho, pinworkout lang natin yung mga kailangan natin doon para makabili na itong GoPro na ginagamit natin ngayon. Sinabi ko rin doon na hindi natin alam sa makalawa, kinabukasan, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang taon, hindi natin alam, hindi natin masabi. Yung mga gusto natin ma-achieve sa buhay, hindi natin alam kung kailan yan mangyayari. Nagkataon lang na sinipagan natin, tsaka trabaho lang tayo ng trabaho. Kaya nakabili tayo ng gantong bagay at na-achieve naman natin. Siguro isusunod na natin yung pang-vlogging camera na talaga. Yung SLR or mirrorless camera or drone na kagad. Hindi natin alam, depende kung anong kailanganin natin dito sa pagbablog. Bibilin natin kapag nagkaroon tayo ng pera at nakaluwag-luwag tayo. Pero yun, sa ngayon, sobrang laking achievement na sa atin yan. Pero hindi naman ganun kalaki yan kung tutuusin kasi material object yan, tangible object yan. Hindi naman talaga siya achievement. Pero sa atin, achievement na talaga yan eh. As of now, meron na tayong 156 subscribers at hindi natin inaasahan na ganun kabilis. Simula nung nag 100 subs ako, siguro isang linggo lang yung 50 subs. Nag-subscribe ka agad sa channel natin. Hindi natin inasahan yun. Siguro kaka-upload lang natin. Kakagawa lang natin ng video. Kaya mas bumilis yung track natin dito sa YouTube channel natin. Pero yun nga, sana kayo din. Kahit pa paano, magkaroon kayo ng achievement katulad ng ganito. Maliit man na bagay, i-consider nyo na achievement. Maliit man na bagay, i-consider nyo na progress yan sa inyo para makarating kayo dun sa pinakatuktok or sa pinapangarap nyo. Katulad nito, hindi naman talaga to achievement, pero achievement sa atin to na magkaroon ng GoPro, no. I-enjoy nyo lang din yung mga ginagawa nyo katulad ko. Gawa lang siguro ng gawa kahit nahihiya ako, ang daming tao niyan, no. Yan. Ang dami ng tao pero nakakapag-vlog na tayo ng ganito. Yun nga, improvement kahit pa paano, no. Mangarap lang tayo ng mangarap. Total, nandyan pa naman yung araw. Hanggat may sikat yung araw, hanggat sinisikatan tayo ng araw, araw-araw, patuloy tayong mangarap. Kasi bawat isa sa atin sigurado nangangarap ng mas mataas dyan sa araw na yan. Mas maliwanag sa araw na yan. Yung mga pangarap natin, mas sisikat yan, mas liliwanag yan kaysa sa araw, balang araw. Ang gulo na, naintindihan nyo ba yun? Siguro sobrang haba na itong vlog na to, pero sana nag-enjoy kayo at na-inspire ko kayo kahit papaano. Kahit konting-konti lang, sana na-inspire kayo sa mga pinagsasabi ko dito sa dulo ng clip, no. Siguro dito na rin tatapusin tong vlog na to. Ipa-flash ko na lang yung quality ng GoPro kapag gabi or low light. Total gumagabi na, yan oh, dumidilim na. Hinihintay na lang natin lumubog yung araw para makauwi na tayo. So siguro dito ko natatapusin tong vlog na to, dito ko natatapusin tong kwento na to, dito ko natatapusin tong ride vlog na to. Hanggang sa mga susunod na video, sana huwag mong kalimutan na mag-like, comment, and subscribe dito sa channel bilang suporta sa papalaking channel na to. So peace out and all glory to the one true King.
Spider-Man. Basta. Okay lang. What's up? Are you a Filipino? Yes, sir. Nan pauwi na? Yes, sir. Sige, ingat. Thank you. Ingat din. Bago natin totally tapusin tong video na to, may nagpahabol eh, may nagpa-shoutout. Nakita ko nung nagbasa ako ng comments. Unang-unang nagpa-shoutout yan sa atin. Hindi ko in-expect 150 subscribers pa lang tayo, may nagpapa-shoutout na. Tsaka hindi ko siya kilala. Shoutout sa'yo, Sir Brian Mags. Salamat sa suporta, salamat sa pag-subscribe, tsaka sa pag-comment. Shoutout sa'yo.